Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel. This is Lori, ang inyong Rafiki dito sa Africa. Ito pong video na ito ay ginawa ko po para sa mga nagtatanong sa aking comment sections about sa balik manggagawa. Ano po ba ang balik manggagawa? Ang balik manggagawa po ay magbabakasyon kayo sa Pilipinas, babalik kayo sa bansang pagtatrabahoan nyo, same company at same din po yung inyong employer. So, kahit po ay babalik tayo sa same natin na company, kailangan pa rin po natin ng mga documents. Katulad po ng valid contract, ng passport nyo po, passport ng amo nyo, or any ID na proof na yun yung magiging employer niyo. At syempre yung working permit nyo or residence permit ninyo sa kung saang bansa man po kayo. At syempre, authentication po natin yun sa Philippine Embassy kung saan pong bansa kayo magtatrabaho. So, sa mga nagtatanong po kung kailangan pa po ba ng medical sa mga balik manggagawa, sa case ko po is hindi na ako pina-require ng medical kasi dati naman na akong nagwo-work sa company namin. And then may mga every year naman din meron kaming mga medical check-up sa bansa, sa company namin. So, hindi niya na ako pinag-require ng medical sa Pilipinas. So, hindi na rin ako kumuha ng insurance na manggagaling sa Pilipinas. So, ang ginawa ko na lang is nagpa-authentication ako ng mga documents ko. Yun lang. So mga Rafiki, bago kayo umuwi ng Pilipinas para magbakasyon, make it sure yung mga documents nyo ay naka-ready na at yung kontrata nyo ay napa-authenticate nyo na sa Philippine Embassy kung saan mang bansa po kayo nagtatrabaho. Ito po yung sa akin, pina-authenticate ko siya sa Philippine Embassy of Nairobi. Nandito po ako sa Dar es Salaam pero walang Philippine Embassy dito. So, by DHL, sinend ko siya para lang makakuha ako ng authentication. So, hindi lang kontrata yung nakapaloob dito. At syempre, make it sure yung kontrata nyo, may signature ninyo at signature ng amo nyo at pinanotary nyo na rin siya. At may tatak na rin to ng Ministry of Foreign Affairs. At naandito rin yung tinatawag na contingency plan from my amo. Ibig sabihin po nitong letter na ito, for example, may mga kalamidad or sakuna or gera sa bansang pinapasukan nyo, nakasaad dito sa letter na to kung paano ka masisecure ng company mo habang nandoon ka sa bansa nila. And then, nandito rin po yung business license, of course. Nandito rin yung company profile namin, yung ID passport ng amo ko, at yung ID passport ko, at syempre yung working permit at residence permit ko ay naandito. So, make it sure mga kababayan na bago kayo uuwi ng Pilipinas ay may dala-dala na kayong authentication contract from the Philippine Embassy para hindi po kayo mahirapan sa pag-alis nyo mula sa Pilipinas. So, nung nandun po ako sa Pilipinas, wala na po akong time magpa-online appointment para sa OEC ko. Parang 2 days na lang po, aalis na naman po ako. Nag-direct na po ako sa POEA Ortigas. Dala-dala ko po yung mga documents ko at saka yung mga original copy. Then, like 4 o'clock po yun ng hapon, nagpunta ako doon, nagpa-verify ako para sa OEC ko. Then, after few minutes, sabi niya, okay, print your OEC. So, ready na. Ito na po nagtatapos ang ating usapan. Sana po nakatulong po ang aking impormasyon sa inyo. At sa mga nagtatanong po about sa direct hire, meron na po akong vlog ng direct hire. Scroll na lang po dyan sa aking YouTube channel. At sa mga hindi pa po nakasubscribe sa akin, please subscribe po and please watch my other videos.
Okay, mga kapwa ko OFW, mag-ingat po kayong lahat kung nasaan man po kayong bansa. Alagaan niyo po ang inyong mga sarili. Keep safe, everyone. Thank you po. Bye-bye. See you on my next video.